Ayan, magandang hapon po sa ating lahat at welcome sa ating gawain. And syempre, bago yan ay magpapakilala po muna kami. So, umpisahan ko na po. Ako po si Kuya Prince. My name is Ram. Ako po si Adi. At welcome sa TGIF. At bago po natin umpisahan ang ating gawain ay tayo po muna ay manalangin. So, let us pray. Salamat po Lord sa araw na to Lord. Salamat po Lord sa bagong topic Lord na matututunan namin at may share namin sa bawat manonood na nanonood ngayon, Lord. At nga po, Lord, gabayan niyo po kami, Lord, ang bawat lalabas sa aming labi, Lord, ay maging kapapurian mo, Lord. This is our prayer, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge. No other name like Jesus. No power can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope, it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope, it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. Your life will fill with greater joy. Yes, I delight myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I'm weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name, all things are possible.
Welcome sa ating segment na Spill the Tea, kung saan tayo magtatawanan, magtatanungan at magtatalakayan ng mga latest issues and teas ng mga kabataan. So last week, ang ating topic is all about friendship. Yan, kasama ko dyan si Ate CJ, di ba? Napag-usapan namin yung patungkol sa friendship. So ngayon, may panibago akong makakasama. Si Ate Adi and si Kuya Prince, di ba? So ngayon, interesting din yung ating mapag-uusapan dahil pwede natin siyang i-connect sa topic natin last time. So, ang pag-aaralan natin ngayong araw na ito ay about sa white lies. Sino Uy, ditong familiar white sa white lies? White lies. Di Di ba? ba? Familiar tayo. Ano yun? May joke ka ba? Hindi, wag na, wag na. Okay, so, pag-uusapan natin dito na ano nga ba yung sinasabi ng Biblia patungkol sa white lies. Mali nga bang gawin itong white lies na to? So before that ay hayaan nyo na may explain muna ng mga ilang mga bagay. So bilang isang tagasunod ng ating Panginoon, bilang isang believer, ay alam ko na lahat tayo ay nag-work, di ba? Or ginagalingan natin na yung mga bagay na ginagawa natin is mag-glorify si Lord. So will yung white lie ba ay magka-count or against ito sa pag-glorify sa ating Panginoon? So matatalakay natin yan dito. So if yung kasalanan ba natin, if yung paglalay ba natin sa isang bagay ay hindi makakasakit, nagka-count ba ito as a lie? Yan, ayun yung mga bagay na sasagutin natin. And what if it would hurt a person to tell them the truth? So, madalas ito yung nagiging reason ba't tayo gumagamit ng white lies. Diba? Familiar ba? Familiar, di ba? Medyo parang lahat tayo na-experience na natin tong bagay na to. Though, ang mundong ito ay yung mga excuses, di ba? Sa pamamagitan ng mga pagsisinungaling natin ay marami example. Kunyari, na late ka sa service. Ba't ka na late? Traffic, di ba? So, pwede nating sabihin na, ayun nga, na-late kasi ako, traffic sa amin, di ba? Or, pwede nating sabihin na, yung tropa mo nagpagupit, di ba? Nagpagupit, pero yung tingin mo sa gupit niyang pangit. Sabi, pre, ang angas ng gupit mo. Di ba? So, isa yun sa example ng white lies. Kasi ayaw mo masaktan yung damdamin niya, di ba? Ayaw mo siyang masaktan doon na sabihin sa kanya directly, pero yung pangit naman ang kupit mo, di ba? Parang ang hirap naman gawin nun. And marami pang instances na paggamit natin ng white lie. So, bago yan ay alam nyo ba ang pagsisinungaling, alam naman na natin, di ba? Ay isang kasalanan kasi sinabi yan sa Leviticus chapter 19 verse 11 na you shall not steal, neither deal falsely nor lie to one another. And according to Proverbs chapter 12 verse 22, the Lord detests lying lips, but He delights in those who are trustworthy. Di ba? Grabe yun. Dinidetest ni Lord yung mga taong sinungaling. At isa pa, kinokondemn ni Lord yung mga taong sinungaling. Sabi yan sa Proverbs chapter 6 verses 16 to 19. Ito, sabi niya dito, there are 6 things that the Lord hates. Hates. 7 that are an abomination to Him. Haughty eyes, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked plans, feet that make haste to run to evil, a false witness who breathes out lies, and one who sows discord among brothers. Okay, malinaw na ayaw ng ating Panginoon ng kasalanan. So, pero paano naman kung gagamitin natin yung white lies para tumulong sa ibang tao, di ba? Isa yan, sige na nga, ayun, maging tanong natin. Napilitan ka ba magtanong? Ano sa tingin nyo na paano kung makakatulong naman yung white lies na gagawin nyo?
Ano ba, parang mag-proceed ba kayo na, sige na nga, magsisinungaling na ako? Parang ganon. Parang sa example mo kanina, yung sa Oo. kaya katropa mong Oo, nagpagupit. yun, yan, ganyan. Tapos, tinanong kung ayos ba yung... Ayos ba yung gupit ko, pre? Ayos ba yung gupit mo, pre? Tapos, ano ikaw? Ano sasagot mo? Okay lang sa'yo? Oo ka? Anong magiging decision mo? Sasabi mo ba yung totoo na, pre, ang pangit ng gupit mo? Or gagamitan mo ng white lie na, pre, angas ng gupit mo, ganyan. Gano'n. Na ikaw, ano magiging tingin mo doon? Hindi, kayo nga muna tatanungin ko eh. Anong ano nyo dito? Stand. Oo, sa paggamit. Kung kayo, may na-experience na ba kayo, yan na lang, na gumamit kayo ng white lies. Kung naalala nyo yung example, mas maganda kung ano yung sinabi nyo. Meron. Hindi sa akin nangyari. Kasi, Okay. hindi ko nasasabihin kung paano siya nangyari. Pero, huling-huli na kasi talaga siya in act, tong tao na to. And alam ko that time, parang it's a surprise party. Tapos, that person, tapos naman na yung party na yon, tapos nakwento ko dun sa tao na yun na, someone spilled the tea na parang, may ganitong parting mangyayari. Syempre, yung tao na yon parang, nag-invest siya doon na, wag mo sabihin doon sa tao na muna yon kasi nga, ang tawag doon? Kasi nga, isa-surprise yung tao na yon. Though, this person confronted yung tao na nagsabi na, bakit mo sinabi? Parang tinanong niya kung sinabi mo ba. Kumbaga, sinabi mo ba dito sa person na to na magkakaroon ng surprise? Kinonfront niya, okay, kinonfront niya. Pero yung tao, ginawa pa rin magsinungaling. Nagsinungaling, wag din natin sabing white lies. Pero kasi confronted ka na, di ba? Hindi na white lies Considered yun. ba as white lies? Hindi na eh. Hindi na nga eh. Sinungaling na. Hindi na nga siya nag-white lies. Kasi pero tinanong siya nung una kung sinabi mo eh. At nag-cover up pa siya. Hindi. Adi, syempre, mas dinagdagan niyo pa eh. Syempre, alam mo na. What I mean is, yung pagsisinungaling, white lies man yan, o kung anong kulay man yan, pagsisinungaling pa rin siya. Kahit sabihin natin na to cover up yung feeling ng iba as of the moment para hindi masaktan. Pagsisinungaling pa rin yun. Kasi malinaw na sinabi sa Bible na yung hindi pagsasabi ng totoo ay masama talaga. 'Di ba? Kaya nga parang sabi nga sa Bible, sabihin natin kung ano yung totoo kahit alam nating makakasakit doon sa isang tao. Pero not in a sense na sasaktan mo sila purposely. At least sasabihin mo sa kanila ng honestly, ng maayos, 'di ba? Kaya nga sinasabi natin na may tamang oras kung paano i-deliver yon. Pero hindi sinabi na, kung hindi mo pa kayang sabihin ngayon, magsinungaling ka muna. Hindi naman ginanon, di ba? Kasi di ba parang ang white lies cover up muna siya, di ba? Bago mo i-spill yung isang bagay. So, parang tayo, syempre tayo as a Christian, ang pinopromote natin dito is yung pagiging, kung paano namuhay si Jesus. Righteous. Kung paano yung, yung pagiging righteous. So, even though makakasakit tayo, kahit alam natin, kumbaga hindi natin control yung magiging response nung tao na yun eh, kapag kinonfront tayo. Pero at least tayo, we bound to be honest sa kanila. So, maliit man yan, kumbaga parang white lies man yan o hindi, mas mainam na magsabi tayo ng katotohanan in general. Kasi again, gaya na sinabi ko kanina, hindi naman natin control yung magiging reaction nila. And malay mo, for quite sometimes, maiintindihan nila bakit ka naging direct sa kanila, di ba? Masaktan man, parang mas okay ka nang saktan ng katotohanan kaysa masaktan ka ng sinungalingan. Tama? O, di ba? Tama. So, ayun lang. Yun lang naman yung akin. Tama. Lie is a lie, di ba? Kagaya nung example ni Ate Adi, di ba? Kasi sabi dito na yung white lies na yan, kahit na good yung intention natin, pwede pa tong masundan ng another lie. Hindi natin alam kung yung lie na yon, di ba? Di ba? So, hindi rin siya maganda na kung sa una, yung intention natin is good, hindi tayo nakakasigurado sa mga susunod pang pwedeng mangyari. Paano pag, kunyari, mga surprise, diyan madalas tayo nag-white lie, di ba? Diyan tayo madalas gumagamit ng white lies, kunyari. Surprise ka namin ni Prince, di ba? Si Ate Adi, birthday niya eh.
Surprise namin. Tapos sasabihin ko, magkakontsaba kami, sabihin ko, Prince, labas mo muna si Ate Adi, kunyari, tawag dito, may bibiling kayo. Tapos ganyan, pagdating nyo dito sa amin, susurprise natin siya. So, chat ngayon ni Prince si Ate Adi, uy, sama mo nga ako sa may bibilin lang. Nag-lie na siya doon, pero may iba talaga kaming intention. Tapos hindi ba, ganon. Tapos magtatanong si Ate Adi. So, si Prince, mape-pressure ngayon. Magsisinungaling siya sa mga para hindi mapunta doon sa pinaka-motive namin, di ba? So, wala. Nagkaroon lang, mas nadadagdagan pa yung kasalanan natin, di ba? Akala natin na maganda yung intention natin, pero lie is still a lie, di ba? So, hindi siya magiging tama. And yung mga lies na yon ay bound to found out, di ba? At the end, malalaman yung mga kasinungalingan na meron tayo. And isa sa dahilan kung ba't ayaw ni Lord na kahit sabihin mang white lie yan, ay hindi natin ginagawa because God desires for us to be truth tellers. Okay? And He will honor that. So, even if it ends up hurting the person, di ba? We must tell the truth. Importante yun kahit feeling natin masasaktan or hindi magugustuhan nung kakilala natin, yung sasabihin natin. So, sabihin natin yung totoo. Diba? So, kaya na nga, kung nagpagupit yung tropa mo, sabi mo na yung totoo. Parang tinanong ka siguro talaga ng tropa mo, tapos sinungaling ka, no? Wala pa naman. Wala pa naman. wala pa naman naaalala, diba? Ganyan. So, ayun, maging mas okay na mas maging honest tayo, di ba? Kasi mamaya, ma-realize din ng kasama mo. Kunyari, yan nga, yung gupit niya. Ikaw, sa lahat ng tinanong niya, ikaw lang yung nagsabing maganda. So, napaka-obvious na hindi ka nagsabi ng totoo sa kanya kasi pagpunta niya sa gantong lugar, pre, paano yung gupit mo? Survey pa. Oo. Tapos ikaw, nag-iisang, ang ganda ng gupit mo, pre, di ba? So, mas mabuti pang sabihin natin yung totoo dun sa kasamahan natin. And, alam naman natin na we as Christians we must walk in the light, di ba? And lying would only prevent people from seeing Christ's glory. So, totoo to. And lies can only mar the goodness the children of God should have. So, sabi sa Philippians chapter 2, verse 15, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of crooked and twisted generation, among whom you shine as light in the world. So, dapat mas nangingibabaw tayo. 'Di ba? Lalo sa ating mga kabataan, 'di ba? Marami ng iba na yung generation natin ngayon, 'di ba? Yung pagsisinungaling ay normal na lang na ginagawa. Baka nga yung iba sa sobrang sanay na silang magsinungaling, hindi nila alam na nagsisinungaling na sila, di ba? Parang naging habit na, no? Yes. Di ba? So, mahirap yun pag naging habit natin yung pagsisinungaling. Ako naalala ko nung bata ako, kasi ako pasaway nga ako di ba? Nangungupit nga ako. So, pag pauwi ako ng bahay, lagi na akong may reason agad. Parang gumagawa na agad ako ng alibay. Kung sakaling, okay, baka natunugan nila, may nawalan ng barya, gagawa na agad ako ng alibay. Kahit nahuling-huli na ako, mag-i-stick ako dun sa alibay na meron ako. So, yung kasalanan ko na pangungupit, nadagdagan pa ng pagsisinungaling, tinanong ako, nagsinungaling pa, nagsinungaling, di ba? Hanggang sa nadagdag, yung mama ko nga nun, naalala ko, sabi niya sa akin, nako, Wami, kakasinungaling mo, makakasanayan mo na yan hanggang sa pagtanda mo. Hindi mo na yan mawawala sa sarili mo. Tsaka tawag doon, kapag nasimulan mo kasi yung maliit, kumbaga lumalaki. Parang ikaw sandi. Parang isipin mo na, ay okay lang. Dito lang naman sa part na to. Pero hanggang sa paulit-ulit na, kino-consider mo na, hindi okay lang, maliit lang naman. Okay lang, maliit na bagay. Maliit Hindi naman big deal. Okay lang to. Hindi naman big deal. Okay, mga ganun pero nga. kasi yung usapan natin dito, kung paano tayo namumuhay bilang isang Kristiyano talaga, di ba? At anong sinasabi ng Biblia sa white lie? Oo, di ba? Mm-hmm. And ano nga ba saan tayo mag-i-stick, di ba? Yes. Kung ikaw ba, papabor ka doon. Pero alam mo, yung mga taong nagsasabi na yun na maliit na bagay lang, yung white lies, or
yung mga okay lang mag-white lies, isa kasi sa reason or excuse nila na kaya sila gumagamit ng white lies is because of love. Sige nga kayo, babalik ka sa yung tanong. Parang sabihin nila. Ang contradicting, di ba? Di ba? Ayun yung isa sa mga reason. Bakit? Parang sinasabi nila okay lang mag-white lie kasi nga, yung pag-white lie daw is pwedeng ng love eh. Justification na lang, di ba? Ganun yung nangyayari kasi nga, para lang ma-excuse mo na hindi, tama lang yung white lies kasi nakakabuti naman eh. Saka kasi di ba, kung i-define mo yung white lies, ang usually na definition nun, for good nung pagsisinungaling ng tao. Yes. Which is hindi naman talaga for good. Siguro for now. For good for now. For lang temporary. sa una. Temporary lang. Temporary lang siya. Pero hindi siya in a long term na magiging good dun sa isang tao. Tama. So, ayun. Kumbaga marami kasing ganun tao. Nakatingin sila sa yung sa short-term result, di ba? Yes. Ayun yung nagiging basihan ngayon, karaniwan. Pero hindi yun yung gusto ng ating Panginoon. So, maganda man yung intention natin or hindi, lie is a lie, di ba? So, biruin mo na lang, di ba? Yun nga, sinasabi nila na minsan kaya tayo nakapag-white lie is because of our love. Pero, how can there be love in dishonesty? Isipin niyo yun, di ba? Paano mapapasama yung love kung may dishonesty na gaganap? And if our own Father, which is God, who is love Himself, condemns lying. Ayaw nga ni Lord ng sinungaling. So, talagang malinaw dito na hindi pwedeng yung white lies natin is because, out of love, di ba? So, kasi ayun, ang ating Panginoon na pag-ibig ay ayaw niya nga dun sa pagsisinungaling. Ito kuya, question lang. O yan, may question si Ate question lang. Adi. Kung napasok ko lang. Paano kunyari, syempre ikaw close ka dun sa tao na yun. And for the sake lang na, alam mo yun, may nalaman ka sa kanya. Kunyari, may nalaman kang bagay tungkol sa kanya. Tapos, doon tinanong kanya kung may alam ka ba dito. Sumagot ka ng, ikaw ba? Sige, pag tinanong kanya, na nalaman mo yung bagay na hindi mo dapat malaman, tapos tinanong ka niya. Sasabihin ko ba oo? Sasabihin mo ba oo o hindi? Pero alam mo na kapag sinungaling ka, pwedeng masira yung relationship mo sa tao na yon. Ano mas pipiliin mo? Magsisinungaling ka para masave yung relationship? Or ikaw, you will go to the truth even though alam mong parehas kayong masasaktan? Siguro, madadaan yan sa explanation. Kasi, paano kung narinig mo siya aksidente? Di ba? Pwede mo naman sabihin agad, kunyari, tinanong mo ako, ganyan. Ram, alam mo daw yung ganto-ganto. Pwede kong sabihin, kasi aksidente ko narinig. Di ba? So, maintindihan niya naman yun. Mas, sa akin, kung talaga namang aksidente ko narinig, sasabihin ko yung totoong alam ko yung issue na nangyayari sa tao na yun. Paano pag hindi mo accidentally narinig? Problema ko na yun. Kasi ba't ako nakinig ng ng ibang tao, di ba? Kumbaga, ang gusto ko lang naman tanungin, anong mas pipiliin mo? I-saving relationship nyo by pagtapal ng kasinungalingan or mas gugustuhin mo nang maging totoo ka sa kanya? Kasi di ba sabi ko nga kanina, depende naman kung paano tatanggapin ng tao yung pagkaka-deliver mo. So ikaw, saan ka mag-i-stick? Ako doon na lang tayo sa totoo din. Pero hindi madali yun. Hindi nga madali yun, pero yun, dapat doon tayo sa totoo. Kaya lang, kung alam mo namang, di ba, hindi mo naman, yun nga, yung sabi ko, baka mamaya, hindi mo naman intention na malaman, di ba? Kasi pag in-intention mong malaman, tapos parang nakichismis ka. Chismis na yun. Di ba? Yun, hindi na okay yun. Tapos sabi mo, doon ka problema ngayon. Kaya mapapapili ka kung magsisinungaling ka o hindi. Di ba? Pag may intention kang malaman, ay, ganyan pala yan. Di ba? O ngayon, may problema ka pag tinanong ka niya kung sasabihin mo ba ito totoo o hindi. O, ayun yung problema din ng pagiging, chismis, di ba? Kaya hindi kahit chismis, hindi tayo nagchichismis din. So, right way din, no? Right way din ng pagsabi. Kunyari, yung sa example niya. Kung nalaman mo, kung nalaman mo, tapos tinanong ka niya kung alam mo, kung magsisinungaling ka ba or hindi. Tama, ganun, di ba? Kung siguro gagawin ko dun right way ng pagsabi. Kasi, paano pag nandun siya sa peak na emotion na nalaman niya nga sa ibang tao na alam mo, syempre nandun yung peak na medyo frustrated or disappointed siya sa'yo, di ba? Tapos sasabihin mo sa kanya na, nga alam ko. But in a way na
ano, parang, Kalmado. kunyari, sinasabayan mo rin yung galit niya. Siyempre, di kayo magkakaintindihan nun, di ba? Nasa mood. Yun. Paano Yung mawala? mood nung pagsabi and yung way ng pagsabi, sobrang importante nun. Parang kahit anong lies na dumating, parang ganun. Or, tama ba? Kahit anong lies kahit anong true na gusto mong sabihin. Tama ba? Parang ganun, gulo. So, ibig Basta in the sabihin, end, yung siya katotohanan, sasabihin it niya. always takes place. Hindi siya, Ah, hindi mo agad siya ibabato, di ba? oh, Parang ganun. right Hindi, right nakadepende timing siya sa or mood right eh. Ayun, right sa way mood. ng pagsabi. Pagsabi. Kasi Delivery. kung nandun nga siya sa mood ng Ah. galit siya at frustrated or disappointed siya. Bakit di mo sasabihin siya nun pero bakit mo siya sasabayan din ng Agad-agad. ganun din na emosyon, So, di ba? ganun mo siya Dapat iti-take. Parang mas titignan mo kalmado. muna kung paano niya iti-take yon yung pagkat, niya Oo. sa'yo. I see. So, makikita naman natin na may iba't ibang way. Pero we still stand. Pero in the end, hindi ka na magsisinungaling. Oo. Mas Sabihin mo na pipili lang pa rin ito. talaga natin magsabi ng totoo. Mas better, di ba? Yes. So, ayun, kasi nga, sinabi na sa Bible na ayaw ni Lord ng ating, ayaw ni Lord yung mga pagsisinungaling natin. So, isa pang point is, kaya tayo gumagamit ng white lies is to help ourselves, di ba? Sabi dito na, who defines the good that results from a lie? So, meron daw dito na, meron ako isang kaibigan na nagsabi sa akin ng isang white lie. And naniwala ako doon sa white lie na yun. Kunyari, pogi mo naman, ganyan. Yung pala, lie pala yun, di ba? So ako, naniwala ako. Na-boost yung confidence ko. Pogi ko daw, Parang di ba? hindi nagsisinungaling yung nagsabi nun. Ayun nga, white lie nga yun. Ah. Parang, yung babae, ba't ba babae? Ba't yung tao na yun, Uy! sinabi niyang pogi ako, pero in reality, hindi. Parang nag-white lie siya na, pogi ka, ganyan. Baka Pero sa perspective niya isip lang yun. niya, pero sa isip niya, hindi. So, ako, dahil nga narinig ko, na-boost yung confidence ko. Tapos, in the end, ang nangyari, parang, pinagtawanan pinagtatawanan ako ng mga ibang tao. Kasi ako paniwalang-paniwala na pogi ako. Yung pala, inano lang ako nung tao na yun. Walang ng tao na inuto yun. lang ako ng Ang tao tawag na sa'yo. yun. So, uto-uto. 'Di ba? So, hindi maganda, hindi nagiging maganda yung pagsasabi natin ng white lie kasi maaring yung tao na nasabihan nating white lie ay talagang mag-stick doon sa word na yun. 'Di ba? Mahirap Oo. magsabi ng white lie kahit ano pa mang reason na meron tayo. Malay mo, yung magandang reputasyon na meron ka na, ay, si Prince, yan yung taong hindi ko, Yan na-drop name. hindi, example, si Prince, hindi yan yung hindi sinungaling na tao yan, Oo. di ba? Pero once ka lang gumamit ng white lie, Nabahirang ka pa. wala na, nasira. Ay, sinungaling yan si Prince, di ba? Parang kasi ito parang pag-good shot yung dating. Oh, di ba? Hindi Pag-good naman, shot. kasi Oo. actually, worst come to worst talaga. Natsambahan ka pa kung kailan first time mo magsinungaling. Doon ka ba? Di ba? So, hindi maganda kung gagamitin natin siya para mapaganda yung loob ng tao, di ba? Or matulungan na mas lalong, kumanda rin. Yung image natin, maapektuhan pag nalaman nilang nagsinungaling pala tayo, di ba? Ano Ito, nung pakiramdam nun? Masakit. May tanong ulit ako. Ayan, Magandang daming tanong, di ba? baon. Sorry. Ano nga? Paano Sige. naman kung para sa sarili mo magsisinungaling ka? White lies. For example, sige na lang, sa mga nag-aaral, ang passing 50, 24 ka. Siyempre, kailangan mo tanggapin na bagsak ka. Pero sinasabi mo sa sarili mo, hindi, okay lang yan. Ginawa mo naman yung best mo pasado ka pa din. Gets nyo? Nagigets nyo yung point? Na parang, somehow ginagatong mo, isa na lang naman yan Ano naman? Pasado pa din yan. You still continuing saying na, diba? Tama naman ako. It's a may kind of ganun. way of saying na white lies pa din yun. Kasi bagsak ka na Pero isa na lang, hindi pasado pa rin yung 24 Parang naman. Diba? Meron term sa psychology na gano'n. Yun. Anchoring bias yung tao. So, ayun, diba? So, Nag-aaral. paano naman? Sige nga, ang white lies, hindi na natin usapan yung ibang tao. Para Paano naman sa sarili? Siguro una, dapat mong ma-differentiate yung confidence at yung lies. Yun. Diba? Sobra mo dapat mong ma-distinguish kung ano yung pinagkaiba ng confidence ka lang ba or nagsisinungaling ka na sa sarili mo, di ba? Totoo din naman. Kasi, Parang, diba? ayun nga yung sabi ko kanina, yung anchoring bias.
parang in layman's term, anchoring, di ba sa barko? Pag ina-anchor yung pag mag-aano siya, para huminto. Pero parang dun sa anchoring bias, nandun na lahat nung nung parang, kunyari, may belief ako na pag nagsabit ako ng medyas sa Pasko, may candy, ganon, kay Santa Claus, kunyari, ganon. So, nandun na lahat ng lies, yung mga kasama mo, nagsabit sila, pero di naman sila nabibigyan, di ba? Parang wala naman nangyayari. Nandun na lahat nung parang, ano bang tamang term doon? Reason para di ka maniwala dun sa belief mo na Pero yun. naniniwala. Pero naniniwala ka pa rin kasi parang nakasanayan mo na siya eh. Nakasanayan mo na siyang Naka-anchor na. yun. Nakasanayan mo na siyang gawin sa sarili mo. So parang para sa akin, kailangan mo ma-distinguish yung confidence at yung lies. Kasi pag hindi, parang nagsisinungaling ka na talaga sa sarili mo, di ba? Ikaw, anong stand mo naman? Ako, hindi ko kasi gawain yan. Pag bumagsak, okay lang yan. Pag bumagsak kasi ako, tanggap ko na eh. Yun. Pero kasi madami namang aspeto sa buhay natin na nag-cover up tayo para masabi lang natin na okay ako. Kahit ang totoo, hindi ka okay. Gets mo ba? Yung kumbaga, nagsisinungaling ka sa sarili mo in a little thing na minsan, nagiging kasinungalingan na siya. Kasi nga, yun yung nagpaparamdam sa'yo na parang, hindi, okay pa ako. Gets mo yung flow. So, yun yung tanong ko sa'yo. Paano naman dapat ma-distinguish mo? Kasi lalo ako, nahirapan akong sagutin. Kasi pag hindi mo naging habit yung ganun eh. Di ba? Pero ayun, tama yun. Ayun yung naisip kong sagot. Dapat i-distinguish mo yung yung lie sa confidence. Kasi ayun nga, wala akong maisip na parang, ayun, kasi hindi ko yung example mo, hindi ko yung ginagawa. Pag bagsak kasi ako, okay, bagsak. Hindi ko na kina-comfort yung sarili ko. Kung gagawin ko na lang, okay, next time, baka bawi tayo. Ayun, bawi na lang next time. O ganun. So, kaya hindi ko siya paano ko siya sasagutin. Pero narinig ko yung sagot ni Prince. Baka nga ganun, hindi natin nare-realize na gumagamit na pala tayo ng white lies madalas sa sarili natin. Pero, ayun, still, lie is a lie. Pero maganda na napag-uusapan para nare-remind yung sarili natin. And diba? last question na. Sorry, follow up lang ulit. Okay. So, nagagandang kasi ako sa tanong. I mean, dun sa topic. Sa tingin nyo, bakit tayo dumadating dun sa point na nagagawa natin magsinungaling sa ibang tao kahit sa sarili natin? Ako, kasi nature na ng tao yung pagiging sinungaling. Sige, given the fact na nature na yun. Okay. Kasi syempre, nature na, nalaman mo na, pero we still continue dun sa pagsisinungaling. Naging habit. Isa yan, naging habit na yung pagsisinungaling. Moral din. Moral mo. Oh, diba? Ayaw mong bumaba yung moral mo sa ibang tao. Kasi sinungaling ka na sa sarili mo, tsaka sa iba. Daming factor. Yun, basta nakasanayan, may pinoprotektahan kang image, di ba? Parang hindi mo na siya tinitake as serious sin kasi nasa isip mo maliit na bagay, di ba? Parang white lies, maganda naman yung intention, di ba? So, ayun yung mga naisip kong factor bakit patuloy tayo nagsisinungaling. Pero for me, naniniwala talaga ako na big factor yung nature na ng tao yung pagiging sinungaling. Totoo naman. Pero sa akin siguro, isa din sa mga reason why we do intend to tell lies. Kasi may pride tayo. Ma-pride tayo. At lalo din na sinabi sa 1 John verse 2:16, nasabi doon, for all that is in the world, the desire of the flesh and the desire of the eyes and pride of life is not from the Father but from the world. So, ibig sabihin talaga, yung intention ng pagsisinungaling natin, may dala-dala tayong pride. Kasi ako na to. Gets na yung point na parang kailangan mo, hindi ka naman nagsisinungaling totoo para sa kanila eh. You're just protecting yourself. Dun sa up to the point na, ayaw natin masira dun sa tao. Pero hindi natin alam, minsan our good intention can ruin something very important sa atin. Kasi we keep na magsinungaling or we keep yung pride natin na ay hindi. Dapat lagi akong tama. Ay dapat ganito, ganyan, ganyan. Malinis ako sa mata ng iba. So, I'll continually, alam mo yun, lokohin yung sarili ko o magsinungaling para sa iba. Na, alam mo yun, para lang ma-pretend mo na okay ka. So, yun. Yun. So, ang ganda nung napag-uusapan natin. So, ngayon, dahil, ayan, kakasabi ko nga na parang naging nature na ng tao yung pagsisinungaling. Pag-uusapan natin ngayon
Saan nga ba nagsimula yung kasinungalingan na yan? Yeah. Di ba? Sabi mo, di ba nature na kasi yun? Sino ba kasi nagsimula ng lies na yan? Hindi, in general na pagsisinungaling. So, the Bible says na at tinatawag ng Bible si Satan na father of lies. So, dahil siya yung father of lies, si Satan ang pinagmulan ng kasalanan. And Apostle Paul tells us that Satan masquerades as an angel of light. It is not surprising. Then, if his servant also masquerade as servants of righteousness, their end will be what their actions deserve. So, basahin natin yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 11, verses 14 to 15. And no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. So it is no surprise if his servants also disguise themselves as servants of righteousness. Their end will correspond to their deeds. So, eto si Satan, hindi siya basta-basta magpapakita sa iyo ng kapangitan, 'di ba? Siya nga yung siya yung tinatawag na father of lies. So magaling siya mag-disguise, magaling siya mag-deceive, gagamit siya ng mga words na maganda, na in reality, kasinungalingan, di ba? So, lahat ng susunod sa kanya, yung mga nagiging servant niya, which is yung mga nagsisinungaling na din, ay akala nila tama yung ginagawa nila. But in reality, nakadisguise yung righteousness nila na hindi naman pala, di ba? So, nagiging para na silang si Satan. So, ayun yung isipin natin na pag tayo ay naglalay, ay parang nagagaya natin si Satan or nagdi-disguise tayo or nagiging servant tayo ni Satan kasi siya yung father of lies. And gaya ng sinabi ko kanina na ayaw ng Panginoon yung sinungaling. And gusto kasi ng ating Panginoon na maging truthful tayo sa Kanya. And talagang binibless ni Lord yung mga taong totoo at mga nagsasabi ng totoo sa ibang tao and syempre sa ating Panginoon. Kasi si Lord, di naman natin siya maluloko. Hindi tayo makakapagsinungaling sa Kanya dahil alam na alam niya kung yung sinasabi natin is totoo or hindi. Makapag-disguise man tayo dito sa earth or sa ating buhay dito sa mundo, ay hindi tayo makapagsinungaling sa ating Panginoon. And hindi lang yun, yung pagsasabi natin ng totoo, ay pwede ring makastrengthen nung character natin. And nung reputasyon natin, napaka-importante nito. Sa atin bilang isang Kristiyano, dapat isa to sa pinapahalagahan natin, yung reputasyon natin. Biruin mo na lang, ikaw, alam ng mga kamag-anak, mga kaibigan, mga classmates mo, pinangangalandakan mo na isa ang Kristiyano, tagasunod ka ng ating Panginoon, pero kung makapagsinungaling ka naman, di ba? So, hindi maganda yung nagiging reputation natin sa iba. Mas nagiging cause pa tayo ng reason para hindi sila maniwala sa ating Panginoon. So, dapat nagiging light, di ba? Tayo nagsisilbing ilaw sa dilim dito sa mundo. So, iwasan natin yung pagsisinungaling at mas pag-igihan natin na mas maging katulad ni Kristo. So, sabi dito sa Proverbs chapter 21, verse 21, whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity, and honor. So, ngayon, bakit nga ba big deal ang white lies? Yan, para sa atin. So, marami nagsabi kanina, may mga nagsabi na yung white lies kasi parang lang siya eh. Hindi naman malaking kasalanan, di ba? Kasi kumbaga, maganda naman intention papel, maliit na maliit lang kasi nga good intention mo eh. Oo. So, 'di ba? Bakit nga ba? So, lahat naman ginagawa ito, 'di ba? Ginagawa naman ng karamihan 'to. But ako hindi pwede or tayong mga Kristiyano hindi pwede. So, isa 'yun sa kumbaga isa sa mentality 'yun na binibigay ng mundo eh, yung ginagawa naman ng iba eh. Masyado, oo. Diba? Ba't di ko pwede gawin? Tsaka ang term hindi naman siya big deal dahil maliit hindi siya big deal, maliit lang. Yes. Diba? Ayun yung sinasabi sa'yo ng enemy na, yun nga mga kababata mo, ganyan pa rin, no? Tapos ikaw, wala, hindi mo na ginagawa, diba? Hindi ka na masaya. So, ayun yung sinasabi sa atin ng enemy para
parang pumunta rin dun sa mga gawain na yon. So, hindi maganda yung ganong mentality. Okay? Yung everybody else is doing it, why can't I? So, the world loves to justify yung mga maling action. Di ba? Napaka-ano yan. To the point na ginagawa naman nila parang gumagawa naman sila ng mga mabubuti. So, isa sa example dito is yung yung premarital. Premarital sex. Sabi nila, it is not fornication. So, it's making love, right? 'Di ba? Wala namang masama magmahal. Sabi, 'di ba? Ayun yung ang gina-justify ng mundo is yung love. Nagmahal ka diba? lang Nagmahal naman. ka lang Yun naman, ang term diba? na ginagamit nila. Pero yung action na dahil sa love na ginawa mo is hindi siya okay. Kasalanan siya sa ating Panginoon, 'di ba? Kung papansin mo, hindi yun yung focus ng enemy. Sasabihin niya sa'yo, hindi, nagmahal ka lang, di ba? Hindi niya sasabihin Bigay na... mo lang naman yung kumbaga parang yung ginawa mo lang naman yun. Paano pag pre? Meron akong naisip na parang white light thinking. Paano pag ang thought mo, hindi ko na lang sasabihin para di ako malagot or di ako makasakit ng iba. Okay. Di mo na lang sasabihin yung katotohanan, yung truth. Parang ignorance yun, pre. Okay. Yung tinatawag na ignorance. Alam mo yung katotohanan eh. Pero, may nakikita ka na naliligaw. Kunyari, may naliligaw, di ba? Tapos hindi mo ituturo kung nasan yung daan. Ignorance yun, pre. Tama. Kasalanan din yun kay Lord, di ba? Alam mo, kaya nga tayo yung ginagamit ni Lord bilang ilaw, tayo magsisilbing liwanag dun sa sa mga nadidiliman. So, ignorance na yung tawag dun. Diba? So, mali na rin siya. So, ayun, di ba maganda na pag-uusapan natin yung mga gantong bagay kasi nako-connect siya sa mga maraming aspect, di ba? Na hindi natin alam, nagkakasala na pala ako. Parang di ko lang ginawa yung gantong bagay, di ba? So, mahirap kasi lalo tayo mga Kristiyano, tayo parang ginagawa natin yung best natin na maging katulad ni Kristo. And again, syempre di naman tayo perfect, di ba? Wag mo namang i-down ng sobra yung sarili mo. Oy, sobrang makasalanan hindi na ako deserving. Ganyan. Hindi naman ganun ang ating Panginoon, di ba? Yung grace ng ating Panginoon, sobra-sobra. Yes, it's overflowing na kahit sino hindi natin kayang, alam mo, hindi mo siya kayang ma-measure. To the point na ikaw na lang yung, siguro may mga ganong Kristiyano na parang, Lord, hindi naman sa akin na questionera, pero, Lord, bakit hindi ka nananawang patawarin ako? Parang ang sarap lang marinig nun kasi coming from someone na makasalanan, tapos nararamdaman mo yung overflowing love ng, lalo na yung forgiveness ng ating Panginoon, di ba? Parang ang sarap lang. Papasok yung grace, no? Yes. Yung grace. Grace, what have you done? So, ayun, malaki yung deal or big deal talaga yung yung pagsisinungaling. Yes. So, kahit ano pa mang reason natin, lie is a lie. So, eto pa, why is telling truth? Eto naman, is such a big deal. So, doon naman tayo sa positive. Bakit big deal ang pagsasabi ng totoo? So, to tell the truth is not a suggestion. Okay? It is a command. Alright? Sabi sa Psalms chapter 15, verse 2, He who walks blamelessly and does what is right and speaks truth in his heart. And sa Zechariah chapter 8, verse 16, these are the things that you shall do. Speak the truth to one another. Render in your gates judgments that are true, and make for peace. O meron pa, Ephesians chapter 4, verse 25. Therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one another. So, napakalinaw na sinasabi ng Biblia, command ng ating Panginoon na magsabi ka ng totoo. Hindi ito basta suggestion lamang. So, all believers are called to be truthful. Lahat tayo ay tinawag para maging totoo, di ba? And truthfulness honors the Lord, the God of truth. Kasi ang ating Panginoon ay ang katotohanan. So, truthfulness is a part of the armor
we put on when fighting against the father of lies. So, kung ikaw ay nagiging totoo, suot-suot mo yung armor laban sa ating kaaway, 'di ba? So, ayan, 'di ba? Marami tayong napag-usapan, na-share na experience, mga natanong na questions, 'di ba? Mga nalatag na question, 'di ba? Na maaaring nagiging tanong din ng mga manonood natin na nawa ay nasagot, 'di ba? So, gusto ko sanang tanungin, pero nasagot na kanina lahat eh. Kung ikaw ba, na-try mo na mag-white lie. So, feeling ko naman lahat Lahat naman na experience, siguro. 'di ba? Parang feeling ko walang hindi nakagawa ng pag-white Ang lies. tanong, nahuli ka ba? Na Ayun nag-white lang. lies ka? Yun Ako, yung hindi ko na tanong. maalala eh. Yun yung tanong natin. Ano Nahuli huling ba white kayo? lies na ginawa ko? Parang Parang ang kunyari, dami Ako, Hindi, syempre, kunyari, baka mamaya hindi ako aware, di ba? nung bata ako, pag nahuli ako mangupit. Ayun. Kupit din pre, Tapos tropa talaga tayo. sabihin ko, parang, tama ba, project sa school, ganun. Kunyari, kasi may mga moments, kunyari, di ka binibigyan ng pera kasi ang reason, pinanglalaro mo lang sa com shop. Ganon yung reason dati. Tapos ako ngayon, mangungupit sa tindahan. Kumbaga parang, yung mali kong ginagawa nadagdagan pa siya ng lie. Parang ganon, di ba? Parang kahit caught na ako na ginagawa ko, nag-reason out pa rin ako. Kasi hindi nyo man ako binibigyan, ganito, ganyan. Kumbaga parang, gini-guilt trip mo pa, di ba? Gini-guilt trip pa, pare, ganon. Gini-guilt trip pa yung yung nakahuli sa'yo, which is mali, di ba? Siguro isa din sa mga, sige, tapos na. Tapos Ganyan. Hindi, siguro isa lang din sa nakita ko sa Facebook. Nagpaalam kasi siya sa nanay niya. Mapupunta akong SM. Kaya ang daming SM. Eh, syempre, ang isipin na nanay mo, pinaka-SM na malapit na pupunta mo. Quote and unquote, sabihin natin SM Monumento. Pero napunta ka ng SM Baguio. Di ba? Nako, nasa Baguio na. Napunta ng Baguio. Though, sasabihin mo naman, nagpaalam naman talaga siya. Nauuna siya sa SM. SM Baguio, Moral di ba? story, Kaso, maging specific. Oo. hindi lang naging specific. Still, Nagsinungaling nagsinungaling ka siya, pa no? rin kasi ang lawak-lawak eh, di ba? So, yun lang. Naalala ko lang siya. Anyway. So, yun. Big lies, small lies, walang pinagkaiba yon, still lies. So, the intention of deception will grow in the heart of a liar. So, ayun yung tatandaan natin na white man yan, black, or ano pa mang kulay ng lies yan. Yung deception, pag naipon yan sa puso natin, ay maaring ikapahamak natin in the future. So, white lies are training for bigger lies. Yan Yung mga white lies daw parang nagiging training, stepping stone para magkaroon pa tayo ng mas malalang pagsisinungaling. So, don't give in. Kung kaya naman na sabihin yung totoo, sabihin mo na lang, di ba? And your conscience may be seared. So, we are new. Sabi nga sa Biblia na we are new creation in Christ. And we can choose to sin no more. So, meron tayong choice kung magsisinungaling or magsasabi ng totoo. So, hindi dahil isisisi natin na nature ng tao na makasalanan. So, meron tayong choice na binigay ng ating Panginoon. So, yan, maraming salamat po sa mga kasamahan ko na nandirito, and nawa ay nagkaroon tayo ng magandang usapan, ganun din sa mga online viewers. Meron kayong natutunan or nasagot sa mga katanungan na aming naibigay or katanungan na nasa isip nyo, na nasagot. Yan. So, maraming salamat po, and see you next Friday. Ayan, sana madami po tayong natutunan sa discussion natin ngayon sa Spill the D. And I hope na as we go along and grow along, no, sa buhay pananampalataya natin, we always stand and speak for the truth.
So, sige po, bago po natin tapusin ang gawain ito, sabay-sabay po muna natin itong i-close sa isang panalangin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po for continually guiding us sa aming mga buhay, Lord. Specifically sa mga kabataang kasama naming nanonood at sa mga viewers namin, Panginoon, na walang humpay na sumusubaybay, Panginoon, sa gawain mo, Lord God. We're also praying, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na mag-keep sa bawat puso ng bawat isa, Lord God, to stand on the truth. Samahan niyo kami, Lord God. Give us the courage to speak, Panginoon, yung naisin niyo po at lalong-lalo na yung katotohanan sa aming mga buhay, Lord God. Thank you for your grace. Thank you for your love, Lord God. At lalong-lalo na, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng malayang makapag-express, Panginoon, to praise you and honor your name. We entrust to you everything, Lord God, lalong-lalo na yung mga kasamahan namin na nandito. Pag-iingat at paggabay mo ang siyang patuloy naming maranasan sa mga araw na magdadaan, Lord God. Maraming salamat po. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, shoutout po sa lahat ng nanonood sa amin. And subaybayan niyo po ulit kami next Friday. See you guys. Bye!